So, good day mga boss. Welcome sa aking Auto-Electrics. So, share ko lang itong, itong wiring ng Hyundai, 2011, Hyundai Accent. Bali, cooling fan circuit. So, bali ito yung diagram niya. So, bali ito yung condenser fan relay number 2, condenser fan relay number 1, ito yung radiator fan niya, radiator fan relay. Ito, bali ito yung ICM, PCM, hindi ko lang temperature, condenser fan motor, radiator fan motor. So, i-zoom ko. So, ito. So, ito yung condenser fan relay number 2. So, itong condenser fan relay number 2 ay may normally closed, normally open, or 8787A. So, ito yung condenser relay number 1, ordinary relay. Wala siyang normally closed, normally open. So, ganun din yung sa radiator fan. Radiator fan relay, ganun din. So, may may high speed saka low speed itong radiator fan motor sa condenser fan motor. Ang nagko-control sa low speed saka high speed itong condenser fan relay number 2. So, ito. Bali, ganito yung tumatakbo, ganito yung function ng ating diagram na to. So, bali dito, ang control ng relay number 1, o condenser fan relay number 1, galing sa PCM, Tapos, ganun din yung sa radiator fan motor o sa radiator fan relay, galing din ng PCM, So, bali, ito, pag nag-trigger itong engine coolant temperature, bali may kulay siyang pink o green. Itong ground sensor na to or sensor ground ay yung green ng ECT engine coolant temperature. Tapos yung signal or sensor signal ay pink. So pag nag-reach ang tubig o pag uminit yung tubig sa radiator, so magti-trigger itong engine coolant temperature. So ma-activate yan. Tapos ito yung fan control number 1. Yan. Magti-trigger yan. Magbibigay siya ng negative. Ibig sabihin negative signal galing sa SM. Itong brown black ang kulay ang galing sa SM. So bali itong radiator fan relay natin ay sa fuse box nakalagay. So bali ito yung radiator fan relay natin may red black, red, white, saka itong brown black. So, ito yung brown block na to ay yung galing sa ICM, yung negative trigger. Tapos, itong white na to ay ito yung galing sa ignition supply. Pero may nakalagay ito, hot with a main relay, energized. So, ibig sabihin, mayroon po siyang dinaanan ng main relay. Ito. So, magkakaroon to ng supply pag naka-on yung ignition at nag-trigger yung relay. Bali, gray ang galing sa main relay. Tapos, dumaan ng fuse. Pag galing sa fuse, bali may 10 amperes fuse. Pag galing sa fuse, papuntang relay ng radiator, bali nagkulay, white na yung wire. Papunta sa, white yan. Tapos, pupunta rin sa, magkakasama pala din. Ibig sabihin yung condenser fan relay, 1 and 2. So, iisa lang ang ignition nila. Galing din sa itong radiator fan relay, iisa lang ang ignition supply. Ito, yung white na ito. Ito. So, pag ganun susi, magkakaroon sa supply. Tapos, pag nag-trigger itong bigay ng negative itong SM, gawa nung itong engine coolant temperature, na-reach na niya yung init ng radiator, ng tubig. So, mag-activate itong relay, mag-adjust yung relay na to. So, bali ang red wire na to sa relay, yung pinaka-main, okay sa bus relay ay 30. So, galing sa fuse din na may 30 amperes, hot at all time. Sabihin, kahit ito naka-off yung susi, may positive stay dito. Meron yan, positive. So, pag nag-trigger itong relay, pag-adjust itong relay na to, so magkaroon to ng, yung red block na to, ay magkaroon to ng positive. Kasi nag-activate itong relay nito, nag-adjust, nagkaroon na ng negative itong, so nagbigay ng negative itong isa. Ito, yung kulay brown block na to.
So, mag-energize. So, magkaroon to ng bali low speed. Iikot itong condenser fan motor sa radiator fan motor. Low speed. Kasi ganito yung condition niya, no? Yun na. So, itong radiator fan motor, kumuha siya ng negative, yun na. Tingnan niyo yung diagram, yung sa relay. Kasi itong relay number 2, kung sa relay number 2 ay normally closed, normal open. SPDT, single pole, double throw ito. So, kukuha ng negative ang radiator fan motor sa kabilang motor. Kukuha sa negative sa radiator fan motor, sa condenser fan motor. Yan na. Kumuha sa negative dito. Kaya sasabay ito ng ikot yung condenser fan sa radiator fan motor. Kaya nagkaroon ng low speed. Kasi dito sa kumuha ng negative sa motor na to, sa condenser fan motor. Kaya nagkakaroon siya ng low speed. Yan. Kasi itong ating condenser fan relay, bali 5 pins, itong gray, kasi itong white na to, ignition to eh. So, itong gray na to, okay, yung gray pala galing sa control sa SEM. So, ibig sabihin, parang aircon ka nito, magbibigay ito ng signal. Magkaroon ito ng negative. Yung gray na to. So, ibig sabihin, ito, naka-close to dito. Saka ito magti-trigger pag nabigyan ng signal itong gray na to. Pag nabuhay ka ng aircon, itong gray. So, hanggat di ka nabuhay ng aircon, so naka-normally close itong relay number 2 o condenser fan relay number 2. Kaya nagkaroon na ng low speed. So, pag nabuhay ka ng aircon, itong gray na to, tapos pa ng konti. So, pag nabuhay ka ng aircon, itong gray na to, magbibigay ito ng negative. Yan, sasabay itong relay, condenser fan relay number 1 sa condenser fan relay number 2. Sasabay yan magti-trigger. Didikit dito. Lilipat dito yung contact sa loob. Ganun itong relay number 2. Lilipat din dito. Mag-energize. Sabay ito, mag-energize. Kasi magkaroon to ng negative itong gray na to. Gray wire. Kasi itong white na to, ignition to eh. Yan o. Ignition, sabay sa radiator. Ayan. So, ayan. Yan, parang trigger itong gray na to. So, sasabay, papalo dito. So, itong sa relay number 1, itong blue na to ay, galing ko muna to. Para di malito. Itong blue na to ay sa condenser fuse na 30 amperes. Hot at all times. Sabi maghiwala yung fuse ng radiator fan relay sa yung condenser fan relay. So, pareho siya ng 30 amperes. So, yung kulay blue. Yun, kulay blue ang sa condenser fan relay number 1. So, pag nag-trigger itong, pag nabay ka ng aircon, trigger itong relay number 1, ganun din ang relay number 2. So, pag so mag-high speed siya, kahit dito mag-trigger, so naka-trigger itong radiator natin, o nag-trigger itong, naka-activate itong engine core temperature. So, pag naka-low speed, tapos pabay ka ng aircon, so mag-high speed siya. Dalawang motor na yan, gawa ng ito. Ito, magdi-disconnect na ito, dito. Hindi na siya kuha ng negative dito yung motor na itong radiator fan motor. Kukuha na yan dito sa solid. Yan. So, mawala na to. Ito na magkakaroon ng contact. Yan. So, solid, negative na. So, ganun din itong condenser fan motor. Solid na siya. Gawa ng ito na rin na nagbigay ng positive sa kanya. Yan. Yung blue saka yung green. Tugtog na yan sa loob ng relay. So, mag-high speed siya. So, ibig sabihin, pag nag-aircon ka, malamang low speed din ta. Kasi hindi naman siya pwede pa nag-aircon ka, mag-high speed agad siya. So, isa lang ang gagana, ito lang. Isang condenser fan motor lang. Kung pa nag-aircon ka, kung ang function ng SEM, kung ang high speed agad ang pagganahin niya pang aircon, ibig sabihin, single fan lang ang gagana. Itong condenser fan motor. Pero kung ang program ng SEM na ta,
Pero ang program ng SCM na to, pag nag-aircon ka, pag ito nabuhay pa rin yung low speed o yung fan control na to na low, ibig sabihin, magkakaroon ka pa rin ng low speed. Mag-aircon sa hindi, maglo-low speed siya. Yan o, gone ito. Kasi dito pa rin dadaan yung, yan, sasabay siya na. Kung ang function nito ay dumadaan pa rin ng low speed o ng fan control low pag naka-aircon. Pero pag naka-separate, pag aircon lang tapos itong high speed ang titrigger niya, gagana siya, single lang itong condenser fan motor. So ayan. Ayan mga boss, pili nyo ang screenshot. Tapos ito pag malaki, ayan, para meron kayong reference pag magkaroon kayo ng ganitong issue. So, baba pa para makuha nyo ng buo. Ayan. Ayan siya.